Pero ano, Gov, syempre, pumasok kayo sa politics. Bakit politics? Pogi naman kayo eh. Ay, Uy, mali. Wag yan. Sorry. Kabila pa yan. Guwapo. Pakiano yun. Cut mo yun. Can you introduce yourself? Oh, sige. I'm Ramon Gico III, current governor of the province of Pangasinan. Ako po ay mag-50 years old na at meron akong isang asawa, Maan Gico, at meron kaming 5 anak, mababait na mga bata. Nung lumalaki ako, pinapalaki kami, ang papa ko noon, si Congressman Monching Gico Jr., ano siya, businessman, contractor. He is always out din kasi marami siyang project. Iloilo, Ilocos, Isabela. So, bihira rin kaming magkita nung bata. But nakita ko yung how he was a good provider to the family. Yes. No? Pero yung mama ko yung talagang tutok sa aming magkakapatid. He made sure na makapasok kami sa maayos at magagandang mga eskwelahan. Nung grade school ako, claret ako. Nag-Ateneo ako ng high school. Siyempre nung high school, alam mo, high school life, hindi naman ako yung ganun ka-excellent na estudyante. First no? option nyo po ba yung UP Diliman? First option ko talaga UP Diliman. I eventually decided not to pursue BS Biology. Nag-shift na ako ng philosophy sa UP Diliman. Nung pag-graduate ko, hinawakan ko yung first school, yung sinasabi ko kanina, sa Caloocan. So, naging educator ako. Tapos nag-aral ako ng master's in educational management sa UP Diliman din. Natapos ko yung aking master's. By that time, yung iba naming mga schools, minamanage ko rin. Palaki ko naman. Nag-mayor ako, nag-vice mayor. Nag-mayor ako, naitayo ko yung aviation. Tapos nung last term ko as mayor, nag-aral ulit ako. But before that pala, nung 2004, sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, natapos ko yung Doctor of Public Management. Yung aking capstone, yung pagtatayo ng local university to make my town a university town. Which is, yun na yung ngayon, yung University of Eastern Pangasinan. So, nagpa-profit ang munisipyo nyo? Oo, naging mayaman ng munisipyo namin ngayon because yung UEP kasi is a local government university owned by the municipality of Binalonan. At lahat ng estudyante noon, libre. But binabayaran kami ng CHED Unifast. So pumapasok sa income ng Binalonan yon. Yun yung naipundar ko noon as vice mayor, mayor. Tapos nung last term na akong mayor, sabi ko mag-aral nga ako ng Master of Science in Aeronautics. Natapos ko yon, congressman ako, mag-file na ako as governor. Tapusin ko na nga to, sabi ko. Ano yun sa Singapore yon, yung campus nila. Embry-Riddle Aeronautical University. Hindi, ang dami nyo ng titles sa pangalan nyo. Oo, pero hindi. Kapag ka rin yun, gusto ko lang marinig. Kapag kukumplituhin nyo yung titles sa pangalan nyo. Ramon V. Gico III, MAED, MAED, DPM, MS Aeronautics. 3. 4. Governor sa una eh. Yun. Pero hindi ko na nilalagay yun. Hindi ko na nilalagay. Hindi nyo siya sinasama sa marketing nyo na UP Diliman kayo. Siguro yung degree is a degree. It prepares you. Pero yung actual na measure naman nila ng performance mo is yung what you were able to deliver to your kababayans. Mas importante yun than any title or degree. You are just in a position to do something, positive changes for your province and your constituents. Except for those, I would like to have a simple life, approachable. Siyempre kahit pa paano may mga luho ako. May mga luho naman ako. Hindi ko naman di-discount yun eh. Tsaka rinig ko, artist kayo. Totoo ba yun? Hindi ako artist. Hindi ako artist, hindi ako marunong mag-drawing. But I appreciate art. Mahilig akong mangolekta ng mga visual art. Nagpi-play ba kayo ng instrument? Dati, piano. Pero widow. No, Ano ibig chords sabihin? lang. Chords lang. Yung manligaw, mga ganon. Actually, may topic tayo dyan sa ligaw part na yun eh. Kinakabahan naman. Pwede bang i-kwento sa amin paano nyo nakilala si Mamaan? Actually, yan very interesting kasi nung araw wala pang Facebook. Noon, nagsisimula pa lang yung mga Friendster alam mo yun. Tapos meron yung isang social media platform, yung MySpace. Alam ko yan, MySpace. MySpace. So, syempre, binata ako, looking for somebody to date, mga gano'n. Scan. Nakita ko yung litrato niya.
niya. Ganda, nabighani ako. Tinignan ko, in-scan ko yung mga photos. Uy, ganda naman nito. Mukhang matangkad, gandang personality. Sa tingin ko. Picture pa lang yung nakita. Oo, nakita ko. Nagtatrabaho siya as flight attendant. Flight attendant. Sa Philippine Airlines at that time. Nasa aviation ako noon. Tinanong ko yung mga kaibigan ko na flight attendants din. Pare, pag kilala mo to, hanapin mo. Hanapin ko, libo kami dito pero we'll try. So, connect. Pinahanap mo siya talaga? Oo, pinahanap ko talaga. So, Ganun ka ka-interesado. ganun ka interesado na, syempre, meron yung kilala. Ah. So, kailangan daanan ko lahat yun. No? So, ang daming dinaanan. Hanggang eventually, nakarating dun sa kanyang sister-in-law, who at that time is also a flight attendant. So, kinita ko siya, yung sister-in-law niya. Before niyan, wala pang communication. Wala, First time not at all. niyo talagang magkita. Sinubukan kong may feature yata yun ng messaging eh. Parang comment, parang ganyan. Parang ganon, hindi sumasagot. Tapos, pagdating sa sister-in-law, parang okay naman, sige, kausapin ko siya. So, lumipas pa yung mga ilang buwan siguro, no? Umabot ng buwan. Oo, syempre, hindi naman ganon Grabe. kadali. Grabe. Oo. Very determined, Oo. Kasi gusto ko siyang ma-meet eh. Apo. Hanggang sa, ayun, nung unang na-arrange na niya, na magkita kami, sinundo ko siya sa sukat. Kinakabahan ako. Ano kaya ang itsura niya? Ano kaya ang personality niya? Kasi first meet up. Oo. So pagbaba, uy, maganda. Maganda siya. Hi, hello, ganyan. Tapos may bigay ng konti, di ba? Pagkita ko sa kanya, siyempre, tingin ako sa mukha niya, ulo. Hindi halata. Naku, bukas yung zipper niya. Oo. Sabi yung driver ko, boss, ano niya? Bakit? Bukas yung zipper ni ma'am. Oo nga, hindi ko alam kung paano ko nasasabi sa kanya eh. First meeting, parang parang pwede kang maging man. Pwedeng awkward, di ba? First awkward. meeting. Nagpasama siya sa SSS, di ba? Sa Cubao. First meeting nyo, nagpasama siya. Oo, kasi may mga errands siya, parang siningit lang ako eh. So, pila kami doon, sinamahan. After may lunch kami. Yun. The rest is history. So, yung zipper, siyempre, buong araw ko magkasama. Siyempre, mag-toilet siya. Di, okay na. Hindi ko nasabi sa kanya. Pero after nun, nasabi niyo ba after? Oo, alam mo ba? Sira, sabi niya. Wala naman. Kasi, alam mo, late naman ako nag-asawa. Diba? I was 35 nung nanalo ako as mayor of Binalonan. Kumbaga, yung pagkabinata ko, parang, na rin eh. Parang na-maximize ko na eh. 35 eh. Dumating yung point na on weekends, parang malungkot to, parang naghahanap ka na ng something else. Oo, hindi yung makipag-date pa, maghanap ng magaganda. Kasi alam mo, pag naghanap ka ng maganda, sa sobrang daming maganda, hindi ka makukontento eh. Opo. So, I think it's about time to commit to this one person, commit to the family na bubuin nyo, and, commit to a marriage, praying and hoping na yung sarili-sariling buhay din ng mga anak mo ay maging maganda at maayos. So, naging ganun na yung perspective ko. Dumating na yung point na nasa public service na ako. Ilang taon kayo nung pumasok kayo sa ano? Nag-vice mayor ako mga 31 or 32, 2007 yun. So, almost 20 years na kayo in public service. Yeah, almost. Ganun na nga Matagal na ba? rin. Hindi na ako nagbibilang. Yung aviation, paano kayo napunta doon? Yung sa aviation, interest ko yun. Lahat ng members ng family, kasi family business kami, may second thoughts. Hindi sila solved sa idea na pumasok kami sa aviation na industry. Doon, in fact, nag-aral akong piloto na hindi alam nung pamilya ko. Nagulat na lang. Sabi ko, yung first solo flight ko, doon ko lang inimbitan si mama ko. Nagulat sila? Nagulat Na-surprise siya sila. na, nag-aaral ka ba? Naku, syempre, yung risk and everything, nandoon, kaya hindi siya ganun ka, yung buo na suportahan ako. Anong mas nauna? Yung pagiging piloto nyo o yung pagpasok ng family nyo sa aviation industry? Yung pagiging piloto ko. So naging piloto muna kayo? Oo, kasi alam mo sa pagpipiloto, kailangan kasi mag-accumulate ka ng flying hours eh. Bago makapasok sa airline, bago ka maging commercial pilot. Ano lang naman ako nun, swelduhan lang ako sa family business namin. So iniipon ko yung sweldo ko, bayad ko, makabayad ako ng pang 3 hours, lilipad ulit ako for training. Ngayon, nung nakuha ko yung unang lisensya ko, yung private pilot license, Wow. kailangan mo mag-accumulate ng hours. Sabi ko, gagastos ako, compute ko, mahal. So, sabi ko, might as well, bili ng aeroplano,
at gawing negosyo, i-attach ko sa flying school, no, as the aircraft earns, Oo. meron din akong pangpalipad, lumilipad pa ako. So yun yung initial intention ko lang noon hanggang sa lumaki ng lumaki. May influx na ng estudyante, doon, and the rest is history. So, kailan kayo first na nagka-helicopter go? Siguro mga 2002. Ano yun? Nag-away kami ng nanay ko. Nagpapabili ako ng isang two-seater airplane lang for me to use for, to build time. Ayaw niya. Siguro hindi kami nag-usap mga 2 taon. Nagtampo ako sa kanya. Until pumasok na yung si father. Wag aeroplano. I think mas kailangan mo ang helicopter. So nag-aral ako helicopter. Oo. So nag-instructor ako ng helicopter din, no? Kayo mismo? Ako mismo, nagtuturo ako noon. Ayun, tapos naayos na. Nag-ayos ang kami ni mama ko. Tapos sinuportahan na nila yung gusto niyong career. gusto ko na magtayo tayo ng airport. Baka mag-airline pilot ako noon eh. Yun na yung titignan ko, mag-training. Pero nabago ulit kasi tinayo ko yung mga schools noon, kumpanya. Tinayo ko rin yung Sky Pasada Airlines na that was 2009 naman. Until now, it's flying in Batanes. We fly to Batanes, we fly to Calayan, Cagayan. Tapos kinoconnect ko na lahat yan sa Binalonan as magiging hub, no? Dito sa Pangasinan. Grabe. Tapos nagtawag ako ng ibang mga operators din, may seaplane. Binubuksan namin ngayon yung Binalonan to Bolinao, the flights. Grabe. Local. Yung helicopter nyo go, anong gas nun? Ano level of premium? Iba-iba, may Jet A1, may Avgas, depende sa hindi siya makina ganun sa yun. normal na kotse. Hindi, wag. Masisira. Nililipad yan. Ano yun? Pwede bang magpagas doon na 200 lang? Ganun? Hindi mataas ang konsumo niyan. Hindi, pero practical kasi, halimbawa, ang biyahe mo ay yung 8 oras, kaya na 1 oras. Oo. So, yung 8 oras na biyahe mo rin, Mako-compress gagastos yung ka ng 8,000 sa gas, no? Saan ang biyahe na nun? Yung 8,000 saan Depende kasi, like, pagpunta mo, halimbawa, sa mga part ng mga Cagayan Valley, syempre, bundok-bundok yun, sigsag. Matagal din travel time. Pero pag nag-chopper ka, 1 oras, kumpara mo sa 6 to 8 hours, parang ganun din yung konsumo. Nakasave ka pa ng maraming oras. Oo. Tingin nyo, yung naging advantage po ba na meron kayong chopper nung 2022? Sa lahat ng bagay, advantage sa akin. Kasi pag East-West Pangasinan, mga 4 hours yan to 5 hours. Or minsan, Oo. 7. Pero if traffic. galing lang ako ng, say, Capitol, punta ako ng West, lang yan, 15 minutes. So, marami akong mapupuntahan ng mga programa at meetings. Actually, Even yung inspection ko, kikita ko yung mga kalsada, kung saan idudugtong, saan pwedeng buksan, yon. Meron kang bird's eye view feeling ko ang naging advantage nyo rin nung 2022 elections, yung kahit liblib na kaya nyong puntahan. Oo. Yung hindi pa napupuntahan ng kahit na sinong politiko ever. Oo. Napuntahan nyo. For example, doon sa Infanta, yung barangay Babuyan. Ano yun? Isang barangay sa bundok, walang signal. From bayan nila, siguro, mga 1.5 oras papunta doon. Rough road. Napuntahan ko yun, nalipad ko, nakita ko yung situation. May idea ako anong buhay doon. Sabi ko, ang hirap naman dito. Siyempre, yung kuryente nila. Kaya si Maan naman noon, nagdala ng mga solar lights noon para sa mga bawat bahay. No? So sabi ko, kailangan lagyan to ng internet. At that time, wala pang Starlink. So, yun yung mga ganung kwento. Ganun din sa Infanta again, sa Barangay Pita. Babuyan, Pita. Ganun din. Pero alam mo doon, maganda ang yield nila sa mga tanim nila. Kasi parang sagana sa tubig. Problema naman, wala silang kalsada kung saan nila dadalhin yung mga produkto nila. So, yun yung mga kailangan mga ma-address natin. Sa lahat ng countries, ano yung favorite, cuisine? Marami. Basta, siyempre, Pilipino, yun yung nakasanayan natin. Pero other than the Filipino cuisine, Japanese diba? You can never go wrong with the Japanese food. Tapos Italian. Yan, Italian, Spanish food. Lahat Kumakain ba kayo tinapay? Ito. Oo naman. Oo. Hindi nga. Oo. Anong palaman yan? Yan. Try niyong buksan, Gov. Oo. Nardos. Mardos. Nasaan ka nun, Jai? 2021? Yupang pa rin? Yan. Pero may liki sa bread. Mardos. Oo naman. Siyempre, pag may tinapay ka. Gusto kong malaman yung honest opinion niyo, Gov. Sige. Walang palaman. Hindi nga. Totoo? Pero ginagawa ko. Siya sa kape. Yan.
Walang matigas na tinapay. Pero malambot na yan. Oo. Tapos gusto ko nito, Yes po. ano lang, itlog lang. Itlog. Luto ka itlog. Madami tayong egg dyan. Ay sir, okay bread. Anong ginawa natin doon sa ano? Hindi kumuha ng bread. Sinipa ko po. Gumanon si sir eh. Hindi, pero kapag sigaw ba eh. Kapag di siya Pag sigop, ikikis ko. Ano ba? Hindi, sipahin mo na lang ako. Pero ano, Gov, syempre, pumasok kayo sa politics. Bakit politics? Pogi naman kayo eh. Ay, Uy, mali. Wag yan! Wag yan! sorry. Kabila pa kayo. Ha? Guwapo. Oo, paki ano yun, cut mo yun. Hindi, pero gwapo. Gwapo. Hindi naman. Tama lang. Bakit? May means naman kayo mag-artista. Bakit di kayo nag-artista? Hindi ako marunong umarte. Totoo? Oh, mas fulfilling siguro ang public service. Kasi ako, I could say na educator ako, entrepreneur. Yun yung unang phase ng aking karera eh. Negosyo, at the same time, nag-educate ako. Tapos ngayon naman, punta ka sa public service, yung fulfillment naman. Kasi ang buhay natin, di ba, may iba-ibang phase yan, iba-ibang yugto o chapter. So ako siguro, habang nasa prime pa ako, I think fulfilled na ako as an educator, entrepreneur, mas may fulfillment ako sa public service. Di ba? Mas masarap yung feeling na sabihin ng tao, di ba, successful businessman, ay, yaman-yaman yan. Di ba? May ganun sinasabi. Pero sa akin, mas gusto ko yung, ay, yan si Monmon Gico. Ang laki na itulong niyan sa ating bayan, sa ating distrito, sa ating probinsya. Ang ganda ng programa niya. Natulungan kami, na-hospital kami, pero nung pumasok kami sa provincial hospital, wala kaming binayaran. Iba yung feeling eh. No? Dito nga sa Kalasya, one of the events, no? Isa sa mga educators doon, isang alumni, paglapit ko, Gob, maraming salamat. Sabi niya, bakit po, ma'am? Sabi ko, na-stroke yung aking biyanan. Tapos pinasok namin dyan sa provincial hospital sa Bulingit, San Carlos. Wala kaming binayaran kasi may PhilHealth siya. So basta kaya nung serbisyo, ang ano namin dyan, mandato, no balance billing. So dapat pag mambubugbog tayo, tanungin muna natin kung may PhilHealth. Oo. Tama. Oo. Yung mga ganun ba na mga instances, mas fulfilling yun eh. Na salamat, Gob, or maski hindi na ako governor, yung programa mo noon, Monmon, ang daming naitulong. Hanggang ngayon, ito pa rin yung ginagawa. Iba yung fulfillment, sa totoo lang. Gusto niyo yung legacy. Yes, kasi nung high school ako, hindi ko alam kung anong talent ko eh. So sabi ko noon, nako, Diyos ko, ano bang talento ko? Marunong ako sa sports naman, pero hindi naman ako ganun ka excellent, di ba? Saan ba ako magaling? Sabi ko. Saan ba ako pwedeng gamitin? Sabi ko. Sa Pangasinan. No? So, parang nasasagot ngayon kasi tama yung mga programa mo, tapos na-affirm ng mga, maski kaklase ko noon, Monmon, okay galing nung ginagawa mo So, yun yung fulfillment ko. I may not be good in math, in English, science, pero siguro yung talento ko is number one. Nakikita ko yung strength ng isang tao, at yung strength na yun, kaya ko siyang i-convince na itong gawin natin para for the greater good. Meron ako organizational management. Somehow may people skills ako. Yun nakikita kong talento ko rin siguro. Tapos na-organize ko siya towards one goal, one agenda, nakikita ko one ang galing vision. yung gumawa ng system eh. Yes, parang ganun nga, na-organize ko eh. Ang galing. No? Parang na-envision ko kung ano yung, say, in 10 years, ito yung dapat na pupuntahan natin. Tapos kaya kong i-organize, working back, ito yung mga kailangan. So, Perfectionist ba kayo, Gov? somehow, ayoko yung, pwede na yan. Ayoko yung mediocre eh. Oo. Ayoko yung superficial lang yung trabaho. Kaya nga ang galing eh. Kailangan everything with excellence. Talagang yung mga employees nyo, ini-inspire nyo sila para As gawin much yung as best. possible. Sabi, ini-inspire natin sila. Ano yung project yung pinaka-proud kayo? Unang-una yung East-West Expressway. Long term yun, long term. Di naman yung pagpirmahan mo,
Nandyan na. Hindi. Ang importante doon, nakapagpirmahan tayo sa San Miguel Corporation. By Nakatali na yun. 2020, kailan siya matatapos? Well, it's really up to them. Could be 3 years, could be 5 years, could be 10 years. No? What's important is luck na yun. Gov, sa pagiging leader, kailangan po ba mabait or magaling? Dapat di ka masyadong mabait. Kailangan tough ka in your decision. At saka kailangan marunong kang makinig. Number 1 yun yung makinig ka sa advice. That's why kailangan magkaroon ka ng wisdom to gauge the suggestions, the advice, and come up with the decision. Sabi ko, you cannot please everybody, but you have to be focused na ito yung dapat marating natin. Kaya dapat itong decision natin. Ano po yung na-envision nyo na gagawin nyo sa Pangasinan? Vision natin is to become a premier province. So, kailangan may value ka of excellence. Kasi kung yung pwede na yan, na attitude. Pag gumawa ka ng proyekto, okay na yan. Wala di ba? Walang impact Dapat we should have the perspective of pagdating sa sports to send somebody to the Olympics from Pangasinan. Ang gandang vision nun. Dapat kasama ka sa proseso. Totoo. 'Di ba? Pagdating sa proyekto, nilatag na natin 'yan Kailangan yung super infrastructure natin ng East-West Expressway. 'Yan ang game changer sa ating tourist. lalawigan. Hindi lang tourist kundi sa commerce, no? With that, pwede ka nang magpatayo ng maraming economic zones, no? Mga township projects. Kasi interconnected na lahat Pag sinabi mong visionary, nagtayo tayo ng Pangasinan Polytechnic College. Following yung model namin sa Binalonan, this is now a college that is owned by the province where all the students are scholars. Tapos magtatayo tayo ng School of Medicine para we can produce our own doctors. Tapos yung mga ospital natin, starting with the provincial hospital in San Carlos, magiging training hospital siya. A few months after nag-assume tayo ng office, nakuha natin yung management ng second largest salt farm in the country sa Barangay Saragosa, Bolinao. We are now the largest producer of salt in this region. Dapat And probably tayo yung number 1. second. Dapat. Dapat. Kasi yung pangalan nating Pangasinan, parang Asin. pagawaan ng asin. Oo. Yung asin natin ay solar salt. So ngayon, pag tinanong ka, ano ba ang pinaka best resource ng Pangasinan? Sabi nila, asin. Di ba? Pero na-realize namin, hindi pala asin. Yung init, yung araw. Because that is what you need to produce solar salt. Kaya ngayon, tingnan mo, ang pumupunta po sa atin, marami mga solar farm corporations, mga renewable energy. Area, ganyan. Kasi pinakamagandang init sa atin Totoo. Oo, kasi nagpupunta dito. So, yun pala ang resource natin. Pero may mas magandang resource pa ang probinsya. Ano yun, Go? Ano yun? Ang Pangasinense. Yung tao mismo. Yung tao mismo. That's why we invest in the people, education. 'Di ba? Maraming magaling pero walang kakayahan because of yung hirap sa buhay. We give them the opportunity to achieve their dreams and to be the best people. Kaya tayo nagtatayo ng school. Wala kayong favorite na lungsod, no? Talaga. Wala lahat. Kaya spread mo sa lahat. At maganda, hindi mo kailangan dalhin dito kasi ang vision natin, interconnected na yan eventually. We would like to become the best hospital operator in the province. The province itself, the provincial government itself. We have 14 provincial hospitals. Gusto ko pang dagdagan, gusto pang improve. For the first time, may MRI na tayo. May CT scan na tayo, 7 kagad yung northern natin. Meron tayong 19 bagong x-ray, may 21 ultrasound. Nag-hire tayo ng more than 500 hospital staff. Tapos sumusuyod tayo sa barangay, ini-enroll natin sila lahat sa PhilHealth. Ang perspective ko, mas mahalaga siguro yung Pangasinense tayo. That's why you have to take care of their education. You have to take care of their health. Tapos, good governance, make it an investment hub. Pag-graduate nila, may pupuntahan, may trabaho. Napakagandang vision nun. Sa tourism, alam mo, Manawag, 6 to 8 million visitors a year. Pero ang hirap, traffic. Ginawa natin, binubuksan natin yung likod para magkaroon ng bagong development. Exciting yun. Exciting yun. Kasi we would like to offer convenience to our guests. And hopefully, hindi lang sila yung magsimba, uwi na. Magstay pa doon, gumastos sila doon. Gumala rin sa job. outside. Makaka-generate tayo ng maraming livelihood. O yun yung mga vision natin dyan. Tingnan nyo, Kared, wala pa rin kayo sa politics. Kala ko artista. Hindi, walang chance. Wala. Oo.
paano kayo tutulong? Pero as a civilian, tingin nyo paano kayo tutulong? Maraming paraan para tumulong. Number one, if you have well-established businesses na kumikita, meron naman social responsibility ang bawat negosyo, 'di ba? So maglalaan ka ng pondo, pwede mo i-course sa foundation at yun yung mga tutulong sa mga nangangailangan. Bigay po kayo ng message sa mga small business owners natin sa Pangasinan. Una-una sa pagninegosyo, kailangan kumita but profit should not be number one. Unang-una, kailangan yung quality muna ng iyong produkto bago yung profit. Pangalawa, kailangan gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Hindi pwede yung napipilitan ka at titignan mo kita lang. Hindi sa lahat ng panahon maganda. May ups and downs ang negosyo. May dry season din. Oo, may dry season. Pag nandun ka sa tagulan, bottommost phase ng iyong business, yung cycle niya, yung bang resiliency na tinatawag na, I will stick to this kasi gusto ko itong ginagawa. Yun ang pinakamahalaga. Ito curious lang. May plans po ba kayong tumaas sa pagkakagobernador? Kasi hindi ko naman inaasahang after ko maging mayor, maging congressman ako. Tapos biglang maging governor. Actually, nung nag-congressman ako, gusto ko sanang tapusin na doon. Pero may tawag kasi no? It's not even me. Ilan silang mga kasama namin sa politics, mga kaibigan, who are also in the position na they have convinced me to run for governor. Sabi ko, ayoko, dito na ako sa Congress, okay na ako. In fact, yung isang taon na yon na kino-convince nila ako na tumakbo for governor, nagkaroon po ako ng alopecia. Ano yun? Ano po yun? Yung nagkakalbo-kalbo ka. Yung randomly. Yung Falling kita mo makapalbo ko, 'di ba? Pero one time, nagpagupit ako, sabi, "Sir, kakalbo kayo." So maliit pa hanggang sa lumalaki. 5 o 6 yun eh. Lumalaki hanggang nabubuo siya. So kalbo ako. Kaya nag-file po ako nung laban ko for governor. Naka-headband ako, mahabang buhok kasi tinatakpan ko yung alopecia ko. Nakukuha yun sa stress eh. Sobrang stress. Yes, stressed ako. Kasi I have to think, kung tutuloy ba o hindi. Sabi ko, spare nyo na lang ako. Kayo na lang tumakbo kasi mahirap yan eh. Number one, to challenge, To challenge a well-entrenched politician. Ilang politician ang sumubok. Pero hindi nabugi. Sabi ko, parang sakripisyo. And then, usap kami, pamilya, kasi ayaw nila akong tantanan na, mas gusto kong Congress, sabi ko, dito na ako. Sabi ko, but hindi, mag-governor ka. Eventually, nung usap namin ng pamilya, nag-give in na rin ako sa request